Okay guys, so we're back. Episode... Dito isang episode talaga, ano to, short clip, di ba? Meron tayong Ah, special nga guest pala. ngayon. Short clip nga lang pala to. Okay, so pakilala muna tayo isa-isa. Yan, so ako ulit si Jaynard. Ako si Rafael. What's up guys, I'm Ross and si Sir Topi. Topi. Ayan, so kasama natin ngayon si Sir Topi for a short clip, for a short episode. So, Sir, baka may mga hindi nakakakilala sa inyo dito. Pwede bang mag-introduce kayo ng sarili? Yun guys, sa mga hindi pa nakikilala sa akin, my name is Topi. Ako nga pala si Topi. People call me Topi kasi. Topi. Oo, kahit nung talagang bata pa. Okay. Oo, kaya pag sinabi mo Topi, ako na yun. Okay. Wala akong katulad na pangalan eh. Okay, sir, so Or yung iba aso. anong pinagkakabalaan mo ngayon, sir? Ngayon, nasa ako, Forex trading. Okay. Meron akong academy. Nagtuturo kami kung paano sa mga paano mag-forex. So more on education. Okay. Paano ka napasok sa trading industry? Ayun, yung mga friends ko rin kasi, yung mga networks, yung mga circles ko, nagpo-forex na. Siguro nag-start kami noong 2017 na involved ako dyan. Nasa pa ako, no? Nasa real estate. Nasa real estate ako. And yung mga friends ko, like sila Marvin, yung brother ko, nagte-trade na sa Forex. Noong una, hindi ko sila ini-entertain. So yung Forex Sir, trading rin po siya? Oo, trading siya. Okay. So, noong una, hindi ako believe. Oo. Kasi sa akin, as a salesman, sa real estate, benta, pera. So, yun ang, ang paniniwala ko. Opo. And, nung na-introduce sa akin yung Forex, open-minded naman tayo. Sige, subok ako. Risk taker naman tayo. Okay, risk taker. So, subok ako sa trading. And, yun, sa una, kasi pag nag-start ka, may mga loss. Diba? Pero, yun yung learning stage natin eh. Okay, so paano mo hinandle yung mga loss sa una, sir? You need to let go eh. You need to let go. You need to find a solution. Kasi pag mag-stay ka dun sa isang bagay na alam mo ng loss, stress ka. Okay. And mag-iiba yung mga decision making mo. Okay, so parang na-orient sa'yo na sa simula, loss talaga. Kasi yung daming traders ngayon na matalo lang sa una, akala scam na, akala wala nang di na mababawi. So sa'yo, sir, nagkaroon ka ng parang background na, okay, ganito talaga to. Oo, at saka yung makasama ko din kasi sa circles ko, like sila Marvin nga. And kami, yun nga, pag risk taker ka, tapos alam nyo sa grupo nyo na, okay lang yan, hanap kayo ng paraan. Hindi ka masyadong, 'di ba, masasaktan kasi lahat kayo gumagawa ng solution. Pero pag depende sa kasama mo eh. Pag itong tao naman na kasama mo sobrang negative. Tara, wag na tayo magnegosyo, wag na tayo gumawa. Eh di ikaw mahihila ka diyan. Okay, hindi na rin ako gagawa ng paraan. Scam 'yan. Or yan, talo ako diyan. Okay, so malaking factor talaga yung circle, yung lagi mo kasama, yung ina-absorb mong energy, di ba? Pero if ikaw ba, marirecommend mo ba na ang isang tao pumasok sa cryptocurrency and forex? Right now, ang masasabi ko sa kanila, yes, I would recommend kasi ang dami ko kilala na kumita eh. But, kailangan nila mag-research, kailangan nila mag-risk. Hindi lang porket, kumita pala yon, dive na kagad ako dyan. Kasi iba yung journey niya, iba yung timing ng pagpasok nyo ng money dun sa pagpasok nyo ng mga ibang tao. So, minsan, ganun na negosyo. Pag nag-boom na, lahat na papasok. Hindi naman ganun yung timing. Okay, so importante pa rin talaga yung bago ka pumasok, make sure ready ka, make sure nag-aral ka talaga. Ikaw ba, sir, gaano katagal mo inaral bago mo talaga nakuha yung parang method na mo na gumagana sa'yo? Actually, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa naman kasi hindi mo masasabi. Basta, sa negosyo kasi ups and downs di ba? Okay. So, habang nagkakamali ka, Natututo ka. mas natututo ka, nagre-replanning ka, re-strategize ka, ano yung mga pagkakamali mo, ito yung mga nangyari. So, aayusin mo lahat yun hanggat makuha mo na makuha. Paano naman yung mga
nagsisimula pa lang pumasok pero na-scam, na-rug pull. Ano yung best advice na mabibigay mo sa kanila? Yun nga 'di ba? So, ang nangyari kasi nung nag-boom yung isang project, nag-dive in sila na hindi nila inaral. Okay. So, hindi rin natin sila masisisi. Ang ano lang doon, dapat risk taker sila sa lahat naman ng business eh. Kasi lahat ng mga successful na kilala ko, nag-risk din. Nag-risk din. Siyempre yung story, success na eh. Hindi nyo na tinanong kung anong pinagdaanan niya eh. Diba? Okay, so sa akin naman ang na-realize lang namin one thing is yung business ngayon, kaya mo na actually i-calculate your risk eh. Diba? Bago ka pumasok sa isang business, may mababasa ka ng online study about that, online review about that. So yung risk na sinasabi ni Sir Topi, kaya mo na siyang i-calculate actually. And ganun rin sa trading. Diba? So hindi naman siya actually sugal. Okay? Kaya mong babaan yung risk level, diba? If you study more, if you practice more, diba? Yes, so Pag mga nagsisimula bang trader, bago sila pumasok, marirecommend mo ba na mag-paper trading sila? hindi naman sila required agad maglabas ng money. Sa Forex, pwede ka mag-demo account muna. Tapos, sa YouTube, ang dami ng mga coaches doon. Okay. So, pwede na sila mag-trade sa demo account. Hindi naman sila required maglabas agad ng pera. So, talagang pag confident na sila, tumatama na yung mga trades nila sa demo account. That's the time na mag-risk na sila. Okay. Ang problem si coach kasi sabi mag-trade na tayo para yaman na, di ba? Speaking of mga coach, sir, paano malalaman ng isang trader na tama yung coach na pinapakinggan niya? Alam mo yung coach nandiyan yan to guide. To coach nga lang Pero hindi niya sinasabi na what I mean is coach wag mo susundin na yung mga pagkakamali niya. Gina-guide ka niya. Buti nga may coach Pag wala, ang hirap nun. Titrade ka, paano ba to? Buy, sell. Diba? Sila yung coach yung mag-guide sa inyo. Pero hindi nyo pwedeng sisihin yung coach sa mga decision nyo. In the end, Kayo sa'yo pa pa rin. din yun. Okay. So, hindi lahat talaga ng sisi sa coach. Hindi. Kasi una-una ikaw yung nagtitrade ng pera mo di ba? So, if pwedeng may tinuro sa'yo na maayos yung coach pero hindi mo na-gets ng maayos, di ba? Hindi mo naintindihan. Talagang tamad ka Kaya tamad ka, hindi mo talaga tinapos yung sabi sa akin ng mentor ko, yaman daw. Hindi naman ako ma-attend na meeting. So, yung mga common mistakes ng mga pumapasok sa trading. Tutulog pa ako, sarap matulog. Diba? Parang ganun Sa business, sir, meron ka rin bang business? Nag-invest din. Right now, nag-invest ako sa salon ng girlfriend ng kuya ko. Okay. So nag-invest ka rin sa mga business? Dami ko rin investan yung iba hindi nag-successful. May mga resto bar din, gano'n. Way back 2017, ganyan. Okay. For example, sir, kami, di ba may business kami. Paano kaya namin ikaw mahihikayat na mag-invest sa business namin? Ano yung kailangan namin pakita? Syempre yung business nyo, kailangan ko makita yung study, yung kung gaano kalakas yung market, gano'n. Okay. Paano ba yung nasa food business, di ba? Yes po. Food business. Tsaka kung ako, personality ko, mahilig ako sa food, possible. So, pwede nyo rin ako makonect sa ganun Okay. Or kung may mga investor kasi na pera-pera. O sige, invest ako. Basta passive, ganito. Okay. Depende sa tao. Okay, sir. Sino naman yung mga, sir, top 3 traders na tinitingnan mo ngayon or pinapakinggan mo? Ngayon, top 3. sino ba top 3 ko? Number 1 ko kasi Marvin Favis na Yes. Okay. Okay, si Sir Marvin. Oo. Pangalawa yung FX Chess. Okay. Oo. Anonymous to. Ang galing nito. And sino yung number 3 ko? Siguro ako na yung number 3. Yan, so, kaya Hindi na ako lalayo. Kaya namin tinanong, sir, para sa mga viewers natin na gusto magkaroon ng idea, sino ba yung mga coach na magaling talaga, sino yung pinapakinggan mo. So, ayun, nabanggit na ni Sir Topi ngayon yung mga tinitingnan niyang traders, di ba? So, sir, pag pinag-usapan naman natin yung uniqueness, anong pinagkaiba mo sa ibang traders? Ba't ikaw naging successful? Ba't yung iba hindi naging successful? Diba nasabi ko, academy ako. Then, meron din community. So, ginawa ko siya, yung community na yon
pinagsama-sama. Lahat ng magagaling mag-trade, ini-invite ko kahit sa broker ka. Sabi mo, magaling ka profitable ka may community ako ng mga tao na gusto matuto mag-trade, gusto maging profitable. Sige nga sir, trade ka dito. Tapos share natin. Wala naman ako hinihingi sa yung profit. Okay. Doon sa community lang na ma-inspire mo yung mga tao. Ma-inspire mo, mabigyan mo ng mga knowledge sa profitable trader ka. So yun yung mission, yun yung goal ng community ko, top trader community. So, wala siyang kompetensya. wala talaga. Wala siyang kompetensya. So, napakaling part ng community na yun. Open. Gusto mo masok. Okay, so yung mga gusto pasok sa community, sir, alam niyo na, ano yung best advice na na-receive mo so far? Na pwede mo may share? Yun nga, be careful with people you sasamahan mo. Okay. Kasi magiging ganun ka. Exactly. Magiging ganun ka. Kailangan same vision, same goal kayo. Okay. Yun nga, tulad na nasabi ko kanina, pag mali yung tao na samahan mo, hindi naman sa mali. Iba yung perspective niya, iba yung goal niya. Dalawa lang yan magiging ganun ka mahahatak mo siya o mahahatak ka niya. What if wala kang coach, wala kang mentor, na mas malakas yung sa'yo, dahil mas madami siyang experience, hindi sa ka makikinig. Baka depende sa'yo. Parang example, gusto mo mag-doktor, pero makikinig ka sa engineer, di ba? Okay. So, Parang ganun. ang laking factor talaga ng mga bagay tao pinapakinggan mo, di ba? So, actually, sinasabi na rin namin yan sa unang interview namin. Nagkaroon kami ng interview sa SMNI News dati. So, nasabi na rin namin na you are the sum of the 5 people you spend most of your time with. So kami tatlo, since dati hindi kami talaga ganito ka-close. Okay, nung nag-pandemic, nahiwalay kami sa mga friends namin. Doon rin namin na-realize na iba yung goal nila kasi. So, doon na-prove namin na, okay, nagsama-sama kami, magpipinsan, magkakapatid, isa lang yung goal namin. Ba't di na lang kami magsama, imbis na sama kami sa iba-ibang kaibigan, ang trip nila maglaro, di ba, mag-relax. So, ang malaking factor talaga guys yung kasama nyo or pinapakinggan nyo or pinapanood nyo. Okay, so if ikaw gusto mo mag-succeed sa business, okay, wag kang makikinig dun sa wala namang business or ang goal ay hindi magkaroon ng business. So, lagi mong papakinggan yung tamang tao para sa'yo. So, kabaliktaran naman, sir, worst advice you ever received? Ano ba? Worst advice. Parang yun mawawalan na ng direction yung buhay. Wala ano ba? Worst advice. Actually, natanong rin namin kay Sir Marvin yan. Tapos ang naging sagot niya, sobrang ganda. Hindi niya kasi hinahayaan pumasok sa sarili niyang utak yung mga advice na. So, if may narinig siyang say, hindi naman tama, di niya na hinahayaan pumasok. Kaya nung tinanong rin namin siya kanina, wala rin siyang masabi. So, maybe ganun rin sa'yo. Wala naka-block na O, di ba so, naka-block pag pumasok yun, okay. Masisira yung Pero sige, ito, matagal na controversial tong topic na to, pero gusto namin makuha yung point mo. Can money buy happiness? Can money buy happiness? Of course. Para sa akin. Okay. Hindi ako against sa iba. For me, oo. Okay. So, yung mga taong nagsasabing money cannot buy happiness? Hindi ako against sa kanila kasi yun yung success sa kanila or yun yung gusto nila sa akin, gusto ko na kailangan may money and may kompleto dapat yan. May love, may spiritual. So, kailangan balance. Okay. Pero yung hindi ka magiging masaya pag wala kang money. Parang ang hirap naman nun. Walang money ba talaga? Si zero? Paano tayo pupunta sa jowa natin? Exactly. Magja-jogging ako, papayat ako niya. Exactly. Diba? Yes, Babe, exactly. I love you. Kumain ka na ba? Kakainin natin, wala kang pera. Okay, Problema tayo dun. Sige, sir. Few points na lang. Pag may batang lumapit sa'yo na pumasok siya sa cryptocurrency or sa forex trading, anong advice mabibigay mo sa kanya? I advise, watch YouTube. Coach Marvin Fabis, hanapin mo lang. Yeah. Diba? Or if you want to, may mentoran ka namin, Top Trader Academy ka, sa forex naman. Diba? Okay. Ganun lang siya kasimple. Okay, so guys, yan, Sir Topi again. Sir, saan kanila makikita sa social media and anong gusto mo? Baka may gusto Madalas ako sa Hype Club.
Dalas ako mag-hangout eh. Oo, kita-kita tayo sa Hype Club. Oo. Yeah, so, I-reserve ko kayo ng couch. And of course, follow nyo ako sa social media accounts ko. Topi Dakanay. okay. T-O-P-E-E Dakanay. Dami na rin Yes. kasi nagpo-poster tapos nag-ano ng mga investment. Oo, so be aware guys. So, yun guys, once again, thank you kay Sir Topi. Yes, Okay, sir, for a thank quick you. time nakapag-share siya dito. If gusto niyo ng background about trading, forex and investment, real estate, so alam niyo saan siya hanapin. Okay, so Sir, thank you ulit Thank you, sa time mo. Thank you. Tapos, kita-kita raw tayo sa Hype Club.